Hello pong muli mga katambay! Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento pong muli sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Siyempre po, komento na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito naman po, about naman po sa talagang pangangailangan nating araw-araw. Ang bigas. Alam po natin napakamahal po ng bilihin, kasama na po ang bigas. Pero ito po, meron naman pong balita raw po, napakagandang balita para sa kanila na talagang palalawigin pa raw po at talagang yung presyo raw po na 29 pesos na bigas ay mabibili daw po natin at dadamihan pa nila. Kung saan, alamin po natin mga tambay, kung saan sa balita. Target ng Department of Agriculture na madagdagan pa ng 169 sites para sa pagbebenta ng 29 pesos per kilo ng bigas. Dagdag pa ng DA, nakatakdaring magbentang muli ang NIA ng kanilang murang bigas na resulta ng contract growing program. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia. Palalawaking pa ng Department of Agriculture ang Rice for All at P29 program na nag-aalok ng abot-kayang presyo ng bigas. Batay sa isinagawang survey ng Publicus Asia na karaang buwan ng Setyembre, itinuturing na most approved na government initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Rice for All program. 82% ng mga sumagot, suportado ang programa at sang-ayon sa layunin ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng mga naturang programa, makabibili ng tig 29 pesos na bigas ang pinakamahirap na Pilipino. Tig 45 pesos naman na bigas para sa lahat ng sektor sa 20 kadiwa store sa bansa, kabilang ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Yeah, tuloy-tuloy na isasagawa natin itong P29 at saka Rice for All. Ang target ng Secretary is 169 sites additional nationwide. So paunti-unti na nadadagdagan. Hopefully in the next coming days, maayos na ito. Pagsisiguro ng DA na nanatiling sapat ang supply ng bigas para sa P29 program. Yeah, yung P29, NFA, maganda ngayon kasi talagang nakakapamili ng gusto ang NFA. At dahil tinaasan nila yung selling price nila, so nagkakaroon sila ng additional na pondo para mas marami yung kanilang mabili. So magiging tuloy-tuloy talaga ito yung programa natin sa P29. Dito naman sa Rice for All, dumadami rin yung mga kapartner natin, stakeholders na gustong mag-join dito sa ating Rice for All. Samantala, nakatakdang magbenta ng 1,000 sako ng murang bigas ang National Irrigation Administration. Tig 29 pesos kada kilo o 290 pesos kada sako para sa 10 kilo ang alok sa darating na Biyernes, October 4. Galing ang mga bigas mula sa contract growing program ng NIA. Magsisimula ang bentahan alas 8 ng umaga sa NIA Central Office Covered Court EDSA Diliman, Quezon City. Pinagdadala ng ID ang mga senior citizen, ID. solo parent, may kapansanan at 4Ps. Clazel Cordelia. Kita nyo, kapaki-pakinabang po ang programa ng Bagong Pilipinas, di po ba? Makakabili na raw po tayo at talagang palalawigin pa dahil meron na pong 20 kadiwa site, mga tambay. Kadiwa, 20. At talagang target po ng DA na maging at least 169 po ang maging mga mabibilan po natin ng sinasabing P29 at yung Bigas for All, mga tambay, na proyekto nila. Nakakalungkot lang, ano? Yung mga proyekto na talagang tingi-tingi, parang tindahan kung magbigay po ng solusyon ng ating DA, ang gobyerno, sa kadiwa. Puro kadiwa lang po tayo na makakabili. Nakakalungkot lang po. Parang doon na lang po ba ang aasahan namin? Hindi po ba ito pangkalahatan? Buong Pilipinas, sa lahat ng merkado sa ating bansa ay makakabili po kami ng 29 per kilo ng bigas. Kahit papaano, malaking tulong po sa aming mahihirap, lalo sa kakarampot po na kinikita namin. Bakit kailangan pa namin na maghanap ng 20 site na kadiwa? Di po ba? Ibang-ibang magsolusyon ng problema si dating Pangulong Duterte. Ibang-iba. Kaysa po ngayon,
Kumpleto na inyong lingkod. Ngayon, tingi-tingi, kilalaki ng pondo, napakalalaki ng pera. Tapos meron pa silang sinasabi po sa isang balita, mga katambay, na plano rin daw po nila ibaba pa ang presyo ng bigas dahil po sa Disyembre, mga katambay. Ito po kasing ginagawa nila, komento ni Kamanong, komento ko po. Parte rin po kasi ito ng pamumulitika mga katambay. Kailangan nyo magdala ng ID, senior citizen, mga katambay. Parte po din ito ng pamumulitika dahil malapit na po ang politika. Magagamit din po ito di umano. Ito pong kadiwa, mga katambay. Gamit na gamit din po ito sa politika. Para din po itong isang gamit na gamit, yung ayuda. Di ba? Kaya nakakalungkot lang. Ganito po ang gagawin po sa ating 6 na taon, solusyon. Yung ginagawa po unti-unti, inot-inot, kakapiranggot na populasyon ang matutulungan at makakakain ng NFA na sinasabi po, di ba? At yung sinasabi nilang P29, ilan lang po ang makakain yan. Napakarami na po namin sa Pilipinas. Mr. President, DA Secretary, palibasa hindi kayo kumakain ng bigas na mura. Di ba? Wala kayong problema, hindi kayo nagugutom. Pero kami, ganyan, 2 taon na solusyon nyo. Ang dami nyong pangako na walang Pilipinong magugutom. Pero ang mabibilan lang namin ng 29 pesos hindi naman sa buong merkado sa buong Pilipinas, hindi naman sa buong palengke. Maghahanap pa kami ng site kung saan nahandun ang inyong kadiwa. Di ba? At kailangan pa namin magdala ng ID kung kami matatanda. Dahil baka hindi kami makabili. Siyempre, kailangan na may special lane ka dyan. Makakabili ka naman siguro, mga katambay. Kaya lang, ang point nga natin, bakit puro sa kadiwa? Wala bang silbi ang ating pamilihang bayan? Hindi ba tayo pwedeng mag-produce na talagang makakabili tayo kahit saang lugar? Hindi lang sa kadiwa. Di ba? Dahil hindi naman nationwide ang kadiwa sa ating bansa. Itama nyo si Kamanong. Kung mali si Kamanong. Di ba? Pero kadiwa tayo umaasa. Katulad sa lugar namin, ni walang kadiwa sa lugar namin, mga katambay. Paano kayo makakabili ng P29? Mamamasahe pa kami para pumunta ng Maynila. At kung saan merong lokasyon ng kadiwa. Yung pamasahe namin, ubod ng mahal ng pamasahe ngayon. Halos presyo na ng bigas at sobra pa yata. Nakakalungkot lang ang mga kung paano po tumugon ng ating gobyerno ng problema ng mahihirap at ng middle class. Dahil ang mayayaman naman, hindi naman kakain ng 29 pesos na bigas yan. Di ba? Sapat naman po ang ating binabudget. Di ba? At yung sinasabi po, nung nakaraan lang, di ba? Nung nakaraan lang, sinasabi ng balita, isang damukal na bigas ang sa port natin, di ba? Nasa custom, di ba? Nasa port. Naka-stack ang isang damukal na bigas. Nasa mga lalagyan pa, mga container, di ba? Mapambihira. Ni ayaw dalhin sa merkado dahil nga ayaw nilang pababain ang presyo ng bigas. Tanging sa kadiwa lang nila planong pababain kuno ang bigas. Pero sa buong merkado ng Pilipinas, ayaw ng mga negosyante yan dahil hindi sila kikita. Di ba? Kaya nga ang programa ng gobyerno yata hanggang kadiwa na lang. Dahil nakukontrol yata tayo. Nakukontrol tayo ng mga oligarko sa business. At nahandyan pa ang mga sinasabing mga smuggler na tinutugis di umano ng pamahalaan yan. At may batas na para dyan, mga tambay. Pero ni isa, wala pa nakukulong, mga katambay. 2 taon na, wala pa rin nakukulong at wala pa rin natutugis, mga tambay. Yung mga sinasabing tututukan ng bagong Pilipinas. Mga kartel, mga smuggler, kung ano-ano pa. Di ba? Na nagpapahirap po sa atin, lalo sa bigas. Ay, naku. Ano po masasabi nyo rito, mga katambay, sa nangyayari po sa ating gobyerno ngayon? Yung ating yung kanilang mga solusyon ay puro band-aid solution, mga katambay.
At ito'y ginagawa lang nila, komento ni Kamanong, ginagawa lang po nila ito kasi malapit na po halalan, kailangan po nila magpabango. Lalo po ang partido o ang sinasabing grupo ng Pangulong Marcos Jr. na gusto niyang manalo. Di ba? Kailangan ay bumango. Pero mahirap bumango eh. Kung ganito lang ang iyong mga programa, paano babango? Airport. Airport, naka-private na. Mahal-mahal na ngayon. Nagtataasa na ang mga sinasabing mga airfare nila. Airfares. Tapos yung service fee. At yung parking lot. Airfare, service fee, parking lot. Iubod ng mamahal. Tapos ang bigas. Sa kadiwa mo lang mabibili. Tapos yung ano pa yung mga programa mo. Yung flood control. 1 billion mahigit. Nalustay lang at tinangayata ng baha. Mga tambay. At yung mga sobra-sobra mong concert, meron pa mga duran-duran o durian-durian. Di ba? Yung panunood natin ng mga napakamamahal na F1, mga katambay. At yung sobra-sobra natin travel, na wala naman tayo nahita yata dyan. Di ba? At yung mga korupsyon na tutuklasan po natin na ipinahayag din po ng Vice President na napakalaking korupsyon. Lalo ang institusyon ng Senado at Kamara. Grabe. Tapos ngayon, gumagawa ng paraan. Sa survey lang malakas. Malakas sa survey ang administrasyon po ng Bagong Pilipinas. Puro sa survey lang po malakas. Sa Pilipino kaya malakas din sila. Aprobado rin kaya sila sa Pilipino. Dinadaan lang tayo sa pamimigay ng temporary lang, puro ayuda. Gamit na gamit sa pamumulitika ang ayuda. Pagkatapos ng sila yung palarin at manalo na yung mga yan, ayuda. Puro ayuda. At kadiwa. Mga katambay. Grabe. Talagang negosyante na po yata talaga nagpapatakbo sa ating bansa, mga katambay. Di kaya, puro negosyante na. At kontrolado po ng mga oligarko, pati ang ating kabigasan. Hirap na hirap po silang gumalaw, kumilos. Puro temporary lang. Puro paasa. Nakakaano lang po, no? Nakakabili ibang kababayan natin ng mga sinasabing P29, pero hindi naman lahat ng Pilipino. Di ba? Ano po ang pangako ng Pangulong Marcos? Maglilingkod siya sa buong Pilipino, sa lahat ng mga Pilipino. Hindi yung maglilingkod ka lang doon lang sa track ng kadiwa. Doon ka lang maglilingkod. Yung kung ilan lang yung kadiwa mo, ganun lang ba ang paglilingkod mo sa Pilipino? Hanggang kadiwa lang, 20 kadiwa. At pararamihin mo pa. At plano nyo pang gawing kulang 200 o 300 kadiwa. Ganun lang. Mahigit 100 milyon ang Pilipino. Iaasa mo lang sa kadiwa. Anong klaseng panunungkulan po yan, mga katambay? Sila na ang masaya lang diyan, yung nabibigyan ng mga ayuda at ng sinasabing pumapabor doon sa mga pwesto ng kadiwa dahil kahit papaano nakakabili sila daw di umano ng presyo na mabababa. Paano tayo na wala kadiwa sa ating lugar? Nganga na lang tayo, mga katambay. Hahangaan po kayo ng mga Pilipino, lalo po kayo, Mr. President, hahangaan po kayo ng Pilipino. Pagka lahat po, kahit po 29 pesos, dalhin nyo po sa buong Pilipinas. Araw-araw namin mabibili sana. Ayan, matutuwa po mga Pilipino dyan kahit papaano. Dahil buong Pilipinas ang makaka-afford o makakabili ng 29 pesos per kilo, Luzon, Visaya, Mindanao. Di po ba? Hindi lang sa 20 pirasong kadiwa. Di ba? Dalhin nyo po. Gawin nyo po yun. Dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, buong Pilipinas po, iisa halos ang presyo. At hindi po naging 60 pesos ang bigas. Hindi umabot ng kulang 80. Kahit pababain mo pa rin ang pababain, mahal pa rin ang bigas sa panahon nyo.
Sa panahon ng bagong Pilipinas, doon po talagang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Wala pa tayong pandemic yan. Wala pa tayong pandemic. Di po ba? Kaya, isip-isip tayo mga tambay. Ngayon, politika po. Politika na. Ngayon, marami po ini-endorse yan. Yung ini-endorse niya, yun daw ang makakatulong sa ating bansa, mga tambay. Pero nakaupo na po yan. Halos nakaupo na po yan. Nakatulong ba? Ngayon, ilalapit na naman sa atin yan. Lalo ng Pangulo, yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang kapartido, ilalapit sa atin. Samantalang 2 taon, ang pagtugon sa pagkain, kadiwa, mga katambay, kadiwa. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod, siyempre po, sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like and share. At sa mga sinasabing tumatangkilik pa rin sa ating maliit na channel at hindi po nagsasawa mga katambay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.